Mga kapwa ko healthcare professionals, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Kasam, isang internal medicine specialist mula sa City of San Fernando, La Union. Sa ating episode ngayon na may 6 na segments, tatalakayin natin ang tungkol sa approach sa mga adult na nakakaranas ng nausea at vomiting. Unang-una, ano nga ba ang nausea? Ito ay yung hindi magandang pakiramdam na parang gusto mong masuka. Madalas, ito ay nangyayari ng walang kasamang pagsusuka. Pero mas madalas, mas nakakabahala at nakaka-discomfort ang nausea kumpara sa vomiting. Ang retching ay naiiba din sa vomiting dahil walang laman mula sa tiyan ang lumalabas. At minsan, ang vomiting ay napagkakamalang regurgitation, kung saan bumabalik ang laman mula sa esophagus papunta sa hypopharynx na walang masyadong effort. Ngayon, pasukin natin ang pathophysiology. Ang normal na function ng ating upper gastrointestinal tract ay isang interaksyon sa pagitan ng ating gut at central nervous system. Ang motor function ng gut ay kontrolado sa tatlong pangunahing level, ang parasympathetic at sympathetic nervous systems, ang enteric brain neurons, at smooth muscle cells. Kapag tayo'y nakaramdam ng nausea, ito ay dahil sa disturbance sa ating gastric rhythm. Ang nausea ay konektado sa pagbabago sa normal na aktibidad ng gastric myoelectrical, maaaring mas mabilis o mas mabagal. Ang tachygastria ay nauuna sa nausea. Kapag naitama ang tachygastria, bumubuti ang pakiramdam ng nausea. Ang vomiting naman ay isang reflex na nagpapahintulot sa atin na mapalabas ang mga lason o toxins na ating nainom o nakain. Maaari itong ma-activate ng humoral o neuronal stimuli. May iba't ibang pathways na nagpapalabas ng vomiting. Ang major components nito ay ang area postrema, nucleus tractus solitarius, NTS, at ang central pattern generator. Ang vagal afferent nerves mula sa gastrointestinal tract ay kumukonekta sa NTS. Mula doon, may mga neurons na nag-e-extend papunta sa area postrema. Ang iba naman ay umaabot sa hypothalamus at iba't ibang bahagi ng utak. Dahil dito, madami tayong trigger areas sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng vomiting. Samantala, may 5 pangunahing neurotransmitter receptors na namamahala sa vomiting. Ito ay ang muscarinic M1, dopamine D2, histamine H1, 5-hydroxytryptamine 3 serotonin, 5-HT3, at neurokinin 1, NK1, substance P. Sa susunod na segment, ating aalamin kung paano natin i-approach ang mga pasyenteng may nausea and vomiting. Sana ay napalawak natin ang inyong kaalaman sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga ka-healthcare professionals. Salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.